Sa isang sulok ng Venezuela, may isang dalagitan na nagtitinda ng bulaklak sa gilid ng daan habang yakap-yakap ang kumakalam na tiyan. Ngunit ngayon, siya ay nagpapatakbo ng isang marangyang flower shop sa gitna ng Maynila. May asawang Pilipino at nag-aalaga ng 2 anak. Mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa. Mula sa luha patungo sa ngiti, ano nga ba ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Pilipinas na nagpabago sa kanyang buhay? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Isabela Maria Rodriguez Gonzalez. Ako ay isang 36 taong gulang na babae, isinilang at lumaki sa Caracas, ang kabisera ng Venezuela sa Timog Amerika. At ngayon, maligaya akong namumuhay kasama ang aking asawang Pilipino, si Jose Joey Santos, at ang aming pamilya sa isang marangyang flower design studio, ang Flor de Manila, sa Bonifacio Global City. Tagig, mayroon kaming isang 4 na taong gulang na anak na lalaki, si Miguel, at isang 2 taong gulang na anak na babae, si Sofia. Nakatayo ako ngayon sa harap ninyo upang ibahagi ang aking kwento. At bagamat mahirap paniwalaan, 13 taon na ang nakalilipas. Ako ay nasa isang desperadong sitwasyon sa mga lansangan ng Venezuela. Nagtitinda ng mga nalantang bulaklak para lamang makakain kahit isang beses sa isang araw. Noong mga panahong iyon, hindi ko tiyak kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Nawalan ako ng lahat ng pag-asa para sa hinaharap at bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ng paunti-unti kung paano ko narating ang aking matagumpay na buhay ngayon, ang mga kamanghamanghang bagay na naranasan ko sa Pilipinas, at ang init at lalim ng pagmamahal ng mga Pilipino sa aking mahirap, ngunit himalang paglalakbay. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng isang individual. Ito ay isang buhay na patotoo sa espesyal na diwa ng bayanihan ng Pilipinas. At ang tunay na halaga nito bilang isang lupain ng pagkakataon. Ito rin ay isang pagpapahayag ng pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng lipunang Pilipino na yumakap sa isang dayuhang babae na puno ng desperasyon bilang isang tunay na kapamilya. Ang katotohanang nakakapagsalita ako sa inyo ngayon sa wikang Filipino ay isang himala na mismo. 13 taon na ang nakalilipas. Ang dalagitang nanginginig sa lamig sa mga lansangan ng Caracas ay hindi kailanman pinangarap na darating ang araw na ito. Ako ay likas na optimistiko at positibo. Ngunit mayroon din akong matatag na pagiging praktikal at makatotohanan. Kahit sa may hirap na sitwasyon, hindi ako sumusuko at nagsisikap na makahanap ng solusyon hanggang sa huli. Gayunpaman, ang krisis sa ekonomiya ng Venezuela ay isang napakalaking pader na hindi kayang lampasan ng pagsisikap ng isang tao lamang. Mula sa desperadong sitwasyong iyon, ang Pilipinas ang sumagip sa akin. Ang Pilipinas ay hindi lamang naging isang kanlungan para sa akin, kundi isang lupain ng pag-asa kung saan maaari akong magsimula ng isang bagong buhay. Kaya naman, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang simpleng karanasan, kundi isang malalim na pagpapahayag ng pasasalamat sa Pilipinas. Ang paraisong nawala, ang Venezuela kung saan ako isinilang. Noong mga dekada ng 1980 at 1990, ay isa sa pinakamayaman at puno ng pag-asa na bansa sa Timog Amerika. Dahil sa pinakamalaking reserba ng langis sa mundo na may 300 bilyong bariles, tinagurian itong Saudi Arabia ng Timog Amerika dahil sa kasaganaan sa ekonomiya at ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan ay mas mataas kaysa sa Chile o Argentina. Noong mga panahong iyon, ang salapi ng Venezuela, ang Bolivar, ay halos katumbas ng dolyar ng Amerika sa katatagan at maraming Venezuelan ang naglalakbay sa Amerika at Europa, nagagalak sa isang marangyang buhay. Ang aking ama, si Rafael Rodriguez, ay isang chemical engineer na nagtrabaho ng mahigit 20 taon sa La Guaira Refinery ng pambansang kumpanya ng langis, ang PDVSA. Matapos makuha ang kanyang doctorate sa chemical engineering mula sa Central University of Venezuela, siya ay naging isang eksperto sa larangan ng teknolohiya sa pagpipino ng langis. Maganda ang kanyang sahod at nabuhay kami sa isang maalwang pamumuhay na mas mataas sa middle class. Ang aking ina, si Marta Gonzalez, ay isang veteranong guro na nagturo sa mga bata sa loob ng 30 taon sa isang pampublikong paaralan sa distrito ng Miraflores sa gitnang Caracas. Mahilig siya sa panitikan at sining. At pagkatapos ng klase, tinuturuan niya ang mga bata na magbasa ng tula at gumuhit. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid na babae. Ang panganay kong kapatid, si Andrea, ay 5 taon ang tanda sa akin at kasalukuyang nagtatrabaho sa Bogota, Colombia. Ang pangalawa kong kapatid, si Veronica, ay 3 taon ang tanda at naninirahan sa Miami, Amerika bilang isang accountant. Lumaki kami sa isang 2 palapag na bahay sa isang middle class na residential area na tinatawag na Las Mercedes sa silangang Caracas.
at tunay na masaya ang aming pagkabata. Ang bahay na iyon ay may malawak na sala na 200 metro kwadrado, 4 na silid tulugan. At higit sa lahat, isang magandang hardin ng mga tropical na halaman na may sukat na 500 metro kwadrado na inalagaan ng aking ina sa loob ng 20 taon. Ang hardin na iyon ay tunay na paraiso ng aking pagkabata. Mayroon itong higit sa 30 uri ng mga tropikal na bulaklak na nagpapalit-palit sa bawat panahon tulad ng pulang rosas, dilaw na mirasol, lilang bougainvillea, puting sampagita, rosas na gumamela, kulay dalandang bird of paradise, pulang anthurium, at dilaw na alamanda. Ang pinakamahalaga sa aking ina ay ang rosas ng Seville na nakatanim sa gitna ng hardin na minana niya mula sa 3 henerasyon ng kanyang pamilya. Tuwing Mayo, namumukadkad ito ng 12-dosenang mga bulaklak na kasing laki ng palad. Noong bata pa ako, pagkatapos ng paaralan, pagkatapos gawin ang aking taktang aralin, naglalaro ako sa gitna ng mga bulaklak na iyon. Nararamdaman ang kanilang natatanging amoy at magagandang kulay at ang malambot na tekstura ng mga talulot sa aking mga daliri at natural na lumaki ang aking malalim na pagmamahal sa mga bulaklak. Itinuro sa akin ng aking ina ang pangalan at katangian ng bawat bulaklak at kung paano ito alagaan. Noong mga panahong iyon, hindi ko pinangarap na magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa mga bulaklak. Lumaki lang ako sa isang masaya at payapang pagkabata. Napapaligiran ng magaganda at mababangong bulaklak, ang simula ng unos. Ngunit noong pumasok ako sa high school noong mga 2004, unti-unting naging hindi matatag ang sitwasyong pampolitika sa Venezuela. At noong unang bahagi ng 2010s, nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa sistema ng ekonomiya. 1, 2, 3. Noong panahong iyon, sunod-sunod na ipinatupad ang mga radikal na patakarang sosyalista ng pamahalaan ni Hugo Chavez at unti-unting lumawak ang pagsasabansa ng mga pribadong ari-arian. 3. Bukod pa rito, ang kahinaan ng estrukturang pang-ekonomiya na umaasa lamang sa kita mula sa langis ay lalong naging malinaw dahil sa pagbabago-bago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Noong una, hindi ito direktang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan, ngunit ang mga eksperto sa ekonomiya at mga taong nagtatrabaho sa mga industriyang may kaugnayan sa gobyerno ay nakaramdam na ng malubhang panganib. Sa mga pamilihan, nagsimulang maubos paminsan-minsan ng mga imported na pagkain, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. At lalong lumaki ang agwat sa pagitan ng opisyal na exchange rate at ng black market rate. Bukod pa rito, dahil sa patakaran ng gobyerno sa pagkontrol ng presyo, dumarami ang mga kumpanyang humihinto sa produksyon o nagbabawas ng kanilang operasyon. Napansin din ng aking ama ang mga banayad na pagbabago sa loob ng PDVSA. 4. Sa mga pag-uusap nila ni ina, tuwing gabi pagka-uwi niya mula sa trabaho, madalas niyang sabihin ang kanyang mga alalahanin tulad ng iba na ang kapaligiran sa kumpanya ngayon, maraming mga komplikadong sitwasyong pampolitika. Isa-isang umaalis ang mga mahuhusay na kasamahan papuntang ibang bansa, lalo na noong mga 2012. Madalas na tanggalin o ilipat ng gobyerno ang mga empleyado sa loob ng kumpanya ng langis dahil sa kanilang mga pananaw sa politika. At nakaramdam din ng malaking stress ang aking ama. Nakikita rin ni ina ang mga katulad na pagbabago sa paaralan, patuloy na binabawasan ang budget sa edukasyon. Kaya nahihirapan silang bumili ng mga kagamitan sa pagtuturo at hindi na maayos ang pagpapanatili ng mga pasilidad ng paaralan. Madalas din niyang ikuwento na maraming kasamahang guro ang nag-iisip na lumipat sa mas matatag na trabaho dahil sa pagkaantala o pagbawas ng sahod. Mayroon ng mga mahuhusay na guro na lumipat sa Colombia, Ecuador at maging sa Espanya. Sa kabila nito, noong 2012, ang aming pang-araw-araw na buhay ay tila payapa pa rin sa panlabas. Noong taong iyon, pumasok ako sa Biology Department ng Central University of Venezuela. Nag-major sa Marine Biology at nag-aral ng mabuti habang nangangarap na maging isang mananaliksik sa isang Marine Research Institute sa hinaharap. Masaya rin ang buhay ko sa universidad at tuwing katapusan ng linggo, nag-scuba diving kami ng aking mga kaibigan sa baybayin ng Caribbean o naglalakbay sa mga lugar na panturista tulad ng Angel Falls at lubos naming ninanamnam ang aming kabataan. Ngunit mula noon, nagsimulang lumitaw ang maliliit na abala sa aming pang-araw-araw na buhay. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng brownout at nawawalan kami ng kuryente sa buong araw. O nawawala sa mga supermarket ang mga imported na merienda at inumin na dati naming kinakain. Tumaas din ang husto ang presyo ng gasolina, kaya naging mahirap na ang paglalakbay ng malayo gamit ang aming sasakyan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi ito gaanong pinansin. Iniisip na ito ay isang pansamantalang pangyayari lamang
at malulutas din agad ng gobyerno. Ngunit ngayon, iniisip ko na iyon na pala ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi namin namalayan kung gaano kahalaga at karupok ang aming ordinaryong buhay na inaakala naming pangkaraniwan at walang sino man ang nakapag-isip na sa loob lamang ng 3 taon, ang buhay ng aming pamilya ay lubusang babaliktad. Ang araw na gumuho ang lahat. Ang araw na biglang gumuho ang lahat sa aking buhay ay noong Martes, Marso 15, 2016. Noong hapong iyon, mga 2:00, habang ako ay nasa laboratorio ng Marine Biology sa universidad at nagsasagawa ng pagsasanay sa pag-uuri ng plankton, bigla akong nakatanggap ng isang kagyat na tawag mula sa aking ama. Ang boses ng aking ama, na hindi kailanman tumatawag sa oras ng trabaho, ay nanginginig ng husto. "Isabela, umuwi ka kaagad. Tinanggal ako sa trabaho." Sabi nila, binuwag ang buong departamento namin dahil sa mga kadahilan ng pampulitika. Sa sandaling iyon, parang nagblanko ang isip ko. Ang aking ama ay isang pangunahing inhinyero na tapat na nagtrabaho sa PDVSA sa loob ng 25 taon at siya ay isang purong inhinyero na walang kinalaman sa politika. Ngunit noong panahong iyon, malawakang tinatanggal ng gobyerno ang mga empleyado sa kumpanya ng langis na pinaghihinala ang laban sa gobyerno at naging biktima rin ang aking ama. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang aking ama na nakaupo sa isang silya. Yakap-yakap ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga gamit. Ang kanyang itsura ay napakalungkot at desperado at muntik na akong mapaiyak, ngunit mas malaking pagkabigla ang sumunod. Sunod-sunod na dumating sa aming bahay ang mga kasamahan niyang tinanggal din sa trabaho at ibinahagi ang kanilang sitwasyon. Naging malinaw na hindi ito isang simpleng tanggalan, kundi isang paghihiganti sa politika. Itinuring sila ng gobyerno bilang mga traidor na nagbabanta sa seguridad ng bansa, isinama sila sa isang blacklist at ginawang imposible para sa kanila na makahanap ng trabaho sa ibang mga kumpanya ng gobyerno o malalaking korporasyon. Sa katunayan, hindi na sila maaaring magtrabaho bilang mga profesional sa loob ng Venezuela. At lalo pang lumala ang sitwasyon. Maging si ina ay nagsimulang hindi makatanggap ng kanyang sahod mula noong Hulyo ng taong iyon. Lumala ang krisis sa pananalapi ng gobyerno at hindi na nila kayang bayaran ng maayos ang sahod ng mga pampublikong empleyado. Si ina ay tapat na nagtrabaho sa loob ng 30 taon. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sahod sa loob ng 3 buwan. Kahit na makatanggap siya, ang sahod na iyon ay halos walang halaga dahil sa hyperinflation. Mula sa ikalawang kalahati ng 2016, nagsimula ang mga araw na parang impyerno. Ang mga presyo ay tumataas araw-araw. Ngunit ang kita ng aming pamilya ay halos zero. Ang aming pamilya, na dati ay nabubuhay sa isang middle class na pamumuhay, ay napunta sa isang sitwasyon kung saan halos hindi na kami makakain ng 2 beses sa isang araw at kalaunan kahit 1 beses na lang. Araw-araw, naghahanap ng trabaho ang aking ama. Ngunit dahil nasa blacklist siya, walang gustong kumuha sa kanya. Noong Setyembre ng taong iyon, napilitan akong huminto sa universidad. Hindi lamang dahil hindi namin kayang bayaran ng matrikula, kundi dahil kailangan ko rin kumita ng pera para sa aming pamilya. Natapos ko na ang unang semestre ng aking ika-4 na taon at 1 taon na lang sana bago ako magtapos. Ngunit ang lahat ng aking pagsisikap at pangarap ay nawala sa isang iglap. Ang aking pangarap na maging isang marine biologist at pag-aralan ng magagandang karagatan ng Venezuela ay nawala rin. Noong panahong iyon, ako ay 22 taong gulang pa lamang. Sa edad na dapat ay puno ng pag-asa, ang aking hinaharap ay tila madilim. Ang buong pamilya ko ay nawalan ng pag-asa at ang aking mga kapatid ay naghahanda ng lumipat sa ibang bansa. Nagpasya si Andrea na lumipat sa Colombia at si Veronica naman ay sa Amerika. Ngunit ako, bilang bunso, ay hindi kayang iwan ang aking mga magulang, kaya't nagpasya akong manatili sa Venezuela at suportahan ang aking pamilya. Pagkatapos kong huminto sa universidad, noong una ay talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking major ay marine biology. Hindi ito isang larangan kung saan madali ako makakahanap ng trabaho na may agarang kita. Kaya naisip kong gawin ang anumang trabaho at naglakad-lakad ako sa buong Caracas upang maghanap ng trabaho. Ngunit noong 2017, ang unemployment rate sa Venezuela ay higit sa 25% at partikular na sa mga kabataan, ito ay halos 40%, kaya napakahirap maghanap ng trabaho. Sa unang ilang buwan, nag-apply ako bilang waitress sa mga restoran at kapihan, ngunit karamihan ay tinanggihan ako dahil sa kakulangan ng karanasan o dahil masyado pa akong bata. Paminsan-minsan, nakakahanap ako ng trabaho, ngunit napakababa ng sahod na hindi sapat kahit para sa pamasahe.
Noong panahong iyon, ang minimum na sahod ay ilang dolyar lamang bawat buwan at sa isang sitwasyon kung saan ang isang pirasong tinapay ay 2 dolyar at 1 litro ng gatas ay 3 dolyar, ito ay talagang hindi makatarungan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakilala ko ang isang matandang babae na nagtitinda ng bulaklak sa gilid ng daan. Siya ay higit sa 70 taong gulang, ngunit araw-araw mula umaga hanggang gabi, nakaupo siya sa pasukan ng istasyon ng subway, nagtitinda ng ilang pirasong rosas. Kahit na maghapon siyang nakaupo, tila 3 o 4 na piraso lamang ang kanyang naibebenta. Naawa ako sa kanya at kinausap ko siya. At sinabi niya sa akin, ang pagtitinda ng bulaklak ay hindi nangangailangan ng malaking puhunan at kailangan ito ng mga tao sa masayaman o malungkot na sandali, kaya hindi ka mauubusan ng benta. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagpasya akong subukan din ang pagtitinda ng bulaklak. Mula pagkabata, natutunan ko na ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga bulaklak sa hardin ng aking ina at dahil nag-aral ako ng biology sa universidad, mayroon din akong kaunting kaalaman tungkol sa mga halaman. Higit sa lahat, naisip ko na ang mga bulaklak ay magagandang bagay na nagdudulot ng kagalakan sa mga tao. At sa gitna ng desperadong sitwasyong ito, naramdaman kong maaari akong gumawa ng isang trabaho na may pag-asa. Noong una, labis na nag-alala ang aking ina. Anak na nag-aral sa universidad, magtitinda ng bulaklak sa lansangan? Paano kung mapahamak ka? Tutol niya. Ngunit sinuportahan ako ng aking ama. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin dapat isipin ang pride. Kung marangal na trabaho, dapat nating gawin. Kaya't noong Hunyo 2017, sinimulan ko ng seryoso ang pagtitinda ng bulaklak. Noong una, talagang hindi ko alam kung paano magsisimula, saan kukuha ng bulaklak, at magkano ito ibebenta. Sa kabutihang palad, itinuro sa akin ng matandang babae ang mga pangunahing bagay. Gumising ka ng alas 4 ng umaga at pumunta sa isang wholesale market na tinatawag na Mercado de Flores sa labas ng Caracas. Doon ka makakabili ng mga bulaklak na direkta mula sa mga magsasaka sa wholesale price. At pinayuhan niya ako na magbenta sa mga lugar na maraming tao, tulad ng mga istasyon ng subway at sa harap ng mga shopping mall. Ang araw na unang beses akong pumunta sa wholesale market ay malinaw pa rin sa aking alaala. Umalis ako ng bahay ng alas 4:30 ng umaga, sumakay ng bus sa loob ng 1 oras at kalahati. At pagdating ko sa palengke, daan-daang nagtitinda ng bulaklak na ang naroroon. Karamihan ay mga taong tulad ko na dumaranas ng kahirapan. Mula sa mga lola na nasa 70s at 80s hanggang sa mga kabataang babae na nasa 20s. Lahat sila ay naroroon mula pa madaling araw para kumita para sa kanilang pamilya. Noong araw na iyon, bumili ako ng 30 pirasong rosas gamit ang aking 10 dolyar. Ang wholesale price bawat piraso ay 0.3 dolyar. Kaya kung maibebenta ko ito sa syudad sa halagang 1 dolyar, theoretical nakikita ako ng 21 dolyar. Ngunit, hindi ganoon kadali ang realidad. Maghapon ako nakatayo sa harap ng istasyon ng subway, ngunit 8 piraso lamang ang naibenta ko. Pagkatapos ibawas ang pamasahe at pagkain, ang aking netong kita ay humigit kumulang 8 na dolyar lamang. Gayunpaman, hindi ako sumuko at patuloy na sumubok. Araw-araw, gumigising ako ng madaling araw, pumupunta sa wholesale market at maghapon na nagtitinda ng bulaklak sa lansangan. Unti-unti, natutunan ko ang mga diskarte. Natutunan ko kung anong mga bulaklak ang mabenta, kung kailan mas maraming mamimili at kung paano ito i-package para maging mas maganda. Lalo na tuwing Biyernes ng gabi at katapusan ng linggo, maraming mga magkasintahan at pamilya ang bumibili ng bulaklak. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon sa ekonomiya, unti-unting nababawasan ang mga bumibili ng bulaklak. Karamihan sa mga araw, 5 piraso lamang ang naibebenta ko kahit maghapon akong nakatayo at kung minsan wala akong naibebenta kahit isa. Sa mga araw na iyon, talagang desperado ako. Masakit ang aking mga paa. Gutom ako at hindi ko makita ang pag-asa para sa hinaharap. Minsan, naiiyak ako at iniisip, bakit kailangan kong mabuhay ng ganito? Buhay sa bingit ng kawalan. Sa pagpasok ng huling bahagi ng taon, lalong lumubha ang sitwasyon sa Venezuela. At ang buhay ng aming pamilya ay naging lubhang mahirap. Ang kita mula sa pagtitinda ng bulaklak ay halos hindi sapat para sa aming 4 na miyembro ng pamilya. Kahit sa mga araw na maswerte ako, kumikita lamang ako ng mga 5 hanggang 6 na dolyar at hindi ito araw-araw. Sa isang sitwasyon kung saan ang isang pirasong tinapay ay 3 dolyar, 1 kilo ng bigas ay 5 dolyar at 1 litro ng gatas ay 4 na dolyar, paano mabubuhay ang isang pamilya ng 4 sa 5 dolyar sa isang araw?
Ang mas masakit pa ay ang tingin ng mga tao sa paligid. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay at kaibigan ko sa universidad na nakakakita sa akin na nagtitinda ng bulaklak sa lansangan. May mga nagsasabi ng, kawawa naman yung anak nila. Nakapag-aral pa naman sa universidad pero ganyan ang trabaho. Ngunit mayroon ding mga masasakit na salita tulad ng, siguro hindi nag-aral ng mabuti. O, siguradong may ginawang masama ang pamilya niya. Tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nasasaktan ang aking pride. Ngunit kailangan kong magtiis para sa aming ikabubuhay. Ang pinakamahirap ay ang panliligalig mula sa mga pulis. Sa prinsipyo, kailangan ng lisensya mula sa lungsod para magtinda sa lansangan. Ngunit ang pagkuha ng lisensya ay tumatagal ng ilang buwan at hindi mura. Kaya karamihan sa mga nagtitinda ng bulaklak ay walang lisensya. At madalas na dumarating ang mga pulis at kinukumpiska ang lahat ng aming bulaklak dahil sa illegal na pagtitinda. Kapag nawala sa isang iglap ang mga bulaklak na pinaghirapan kong kunin sa buong araw, zero ang kita ko sa araw na iyon. Ang mas malalang problema ay ang ilang pulis na humihingi ng pera para hindi kami hulihin. Ito ay ang tinatawag na protection money. At kailangan naming magbayad ng $2 hanggang $3 bawat araw. Kung hindi kami magbabayad, kukunin nila ang lahat ng aming bulaklak o hindi kami papayagang magtinda sa lugar na iyon. Napipilitan kaming magbayad, kaya lalo pang nababawasan ang aming netong kita. Talagang nakakagalit at nakakadismaya. Ngunit bilang isang mahinang individual, wala akong magawa. Ang aking pamilya ay dumaranas din ng matinding stress. Araw-araw naghahanap ng trabaho ang aking ama. Ngunit dahil nasa blacklist siya, walang gustong kumuha sa kanya. Paminsan-minsan, nakakahanap siya ng pansamantalang trabaho. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 o 2 araw, kumakalat ang chismis na siya ay isang taong may problema sa politika at agad siyang tinatanggal dahil sa paulit-ulit na pangyayari. Unti-unting nawalan ng gana ang aking ama at nagsimula siyang magpakita ng mga sintomas ng depresyon. Si ina rin ay nasa bingit ng pagkasira ng isip dahil sa ilang buwan na hindi pagbabayad ng sahod sa paaralan. Pagkatapos ng 30 taon na tapat na pagtatrabaho, ang biglaang pagbabago sa kanyang sitwasyon ay nagdulot ng galit at desperasyon at madalas siyang umiiyak. Ano ba ang ginawa ko? Ang tanong niya, at napakasakit para sa akin na makita siyang ganoon. Mula sa simula ng 2018, naging mahirap na kahit ang pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Ang mga pangunahing pagkain tulad ng harina, asukal, muntika, ay nawala sa mga tindahan. At kung mayroon man, napakamahal na hindi namin kayang bilhin. Sa mga distribution center ng gobyerno, namimigay sila ng mga pangunahing pagkain 1 beses o 2 beses sa isang buwan, ngunit daan-daang tao ang kailangang pumila ng ilang oras at hindi sapat ang dami. Noong mga panahong iyon, naging normal na ang pagkain ng 1 beses sa isang araw. Hindi kami kumakain sa umaga, isang kagat ng tinapay sa tanghali at kaunting kanin o pasta lamang sa gabi. Halos imposible nang kumain ng protina at bihira kaming makakain ng prutas o gulay. Dahil dito, nabawasan ako ng higit sa 15 kilo sa loob ng 6 na buwan at nagsimulang malagas ang aking buhok dahil sa malnutrisyon. Ang aking itsura sa salamin ay napakalungkot at gusto kong umiyak. Ang sitwasyon sa paligid ay lalo pang naging mapanganib. Dahil sa krisis sa ekonomiya, mabilis na lumala ang seguridad at dumami ang mga kaso ng pagnanakaw at holdapan. Ang lugar kung saan ako nagtitinda ng bulaklak ay nagiging mapanganib sa gabi. Kailangan kong umuwi bago dumilim. At para sa seguridad, itinatago ko ang pera sa iba't ibang lugar. Sa gitna ng desperadong sitwasyong ito, hindi ako maaaring sumuko. Ang responsibilidad na suportahan ng aking mga magulang at ang pag-asa na gaganda rin ng sitwasyon balang araw ay ang mga bagay na pinanghahawakan ko. Ngunit, ang realidad ay araw-araw na lumalala at hindi ko na alam kung saan hahanap ng pag-asa. Unang pagkabigo, noong kalagitnaan ng 2018, tinanggap ko ang katotohanan na hindi ko kayang suportahan ang aking pamilya sa pagtitinda lamang ng bulaklak at nagsimula akong maghanap ng ibang paraan. Noon ko naisip na gamitin ang aking kaalaman sa flower arrangement na natutunan ko mula pagkabata para gumawa at magbenta ng mas mamahaling mga produkto ng bulaklak. Naisip ko na kung gagawa ako ng mga produkto tulad ng bouquet o basket, sa halip na magbenta lamang ng ilang pirasong bulaklak, maibebenta ko ito sa mas mataas na presyo. Ginamit ko ang mga diskarte sa pag-aayos na itinuro sa akin ni ina at ang aking kaalaman sa botanika mula sa universidad upang simulan ang paggawa ng magagandang bouquet. Tiningnan ko ang mga larawan ng mga gawa ng mga European at Japanese florists sa internet at sinubukan kong gumawa ng mga katulad. Naghanap din ako ng mga materyales tulad ng pambalot na papel at laso
para magmukhang mas marangya. Noong una, hindi ito perpekto. Ngunit habang nagsasanay ako, unti-unti akong gumagaling. Ang problema ay kung kanino ko ibebenta ang mga mamahaling bouquet na ito. Dahil iba ang presyo nito sa mga karaniwang bulaklak na ibinebenta sa lansangan, kailangan kong baguhin ang aking target na customer. Kaya, nagpasya akong maglibot sa mga mayayamang lugar, shopping mall, at hotel sa Caracas para subukang ibenta ang aking mga bouquet. Naisip ko rin na mag-alok ng custom-made na serbisyo para sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, kaarawan at anibersaryo. Bilang unang pagsubok, binisita ko ang isang mamahaling restaurant sa distrito ng Las Mercedes sa Silangang Caracas. Iminungkahi ko na regular ako magde-deliver ng maliliit na flower arrangements para sa kanilang mga mesa. Nagdala ako ng mga sample na gawa ko at ilang mga manager ng restaurant ang nagpakita ng interes. Ngunit ang realidad ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Una, dahil sa krisis sa ekonomiya, kakaunti na rin ang mga customer sa mga mamahaling restaurant. Kaya, karamihan sa kanila ay walang budget para sa mga karagdagang dekorasyon tulad ng flower arrangements. Paminsan-minsan, may mga nagpapakita ng interes, ngunit tinatanong nila ako kung kaya kong garantiyahan ang supply ng kuryente at kung mapapanatili ko ang parehong kalidad na sa totoo lang, mahirap garantiyahan ng mag-isa. Ang mas malaking problema ay ang hindi matatag na supply ng mga bulaklak. Ang uri at kalidad ng mga bulaklak na makukuha sa wholesale market ay hindi pare-pareho at halos imposible nang makakuha ng mga imported na bulaklak na kailangan para sa mga mamahaling bouquet. Hindi ko kayang garantiyahan na laging mayroon akong mga bulaklak na gusto ng customer. Bukod pa rito, huminto na ang pag-import ng mga pambalot na materyales at laso kaya lalo pang naging mahirap na makakuha ng mga ito. Ang tiyak na pagkabigo ay nangyari nang makuha ko ang aking unang malaking order. Nakakuha ako ng kontrata na nagkakahalaga ng $500 para gumawa ng 50 table centerpieces at dekorasyon para sa isang anniversary party ng isang mayaman na pamilya. Para sa akin, ito ay isang napakalaking pagkakataon. Inaasahan ko na kung magtatagumpay ako, mas maraming order ang darating. Ngunit 2 araw bago ang party, nangyari ang isang trahedya. Hindi dumating sa wholesale market ang mga bulaklak na in-order ko. Ang dahilan daw ay nasira ang truck na naghahatid mula sa farm at wala na akong sapat na oras para maghanap ng kapalit. Nagmadali akong gumamit ng ibang uri ng bulaklak, ngunit ang resulta ay malayong-malayo sa gusto ng customer. Sa araw ng party, labis na nadismaya ang customer at binayaran lamang ako ng kalahati ng kontrata. Tumangging bayaran ang natitira dahil hindi ito ang napagkasunduan. Bukod pa rito, pinagalitan pa ako. Huwag kang magnegosyo ng ganito. Kulang ka sa profesionalismo. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng ilang araw ay nawala sa isang iglap. At ang mas malala pa, kumalat ang balita na ako ay isang hindi mapagkakatiwalaang supplier. Mula noon, sunod-sunod na nawala ang aking mga potensyal na customer. Kumalat ang chismis na may problema daw sa isang party at tumanggi na silang makipag-usap sa akin. Ang mga koneksyon na binuo ko sa loob ng ilang buwan ay nawala sa isang gabi. Ang mas desperado pa ay nawala rin ang lahat ng perang ipinuhunan ko dahil sa pagkabigo na iyon. Halos naubos ko ang lahat ng aking naipon sa pagbili ng mga pambalot na materyales, laso at espesyal na mga kagamitan sa flower arrangement. Ngunit dahil sa nabigong proyekto, hindi ko na nabawi ang aking mga gastos. Sa huli, napilitan akong bumalik sa pagtitinda ng bulaklak sa lansangan. Noong mga panahong iyon, gusto ko nang sumuko sa lahat. Wala akong magawang tama. Siguro ganito na lang talaga ang buhay ko. Ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Gabi-gabi akong umiiyak at tinatanong ang aking sarili. Hanggang kailan pa ba ako magtitiis ng ganitong buhay? Sa binggit ng pagsuko. Matapos ang ganap na pagkabigo ng aking unang pagtatangka sa negosyo, nahulog ako sa malalim na pagkamuhi sa sarili at kawalan ng pag-asa. Habang nakahiga ako sa kama gabi-gabi, pinahihirapan ako ng pag-iisip na siguro wala talaga akong kayang gawin. Nakapagtapos ako ng universidad at inakala kong mayroon akong sapat na kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak. Ngunit sa realidad, wala itong silbi. Araw-araw, gumigising ako ng 4:00 ng umaga, pumupunta sa wholesale market at maghapon na nagtitinda ng bulaklak sa lansangan habang iniisip kong ito na ba talaga ang katapusan ng aking buhay. Ang pinakamasakit ay ang paghahambing ng aking masayang nakaraan sa aking kasalukuyang miserable na sitwasyon. Ilang taon lamang ang nakalilipas
Nag-aaral ako ng marine biology sa universidad at nangangarap na maging isang mananaliksik. Ngunit ngayon, naghihirap ako sa lansangan para kumita ng ilang dolyar sa isang araw. Pakiramdam ko, lahat ng aking mga kaibigan ay lumipat na sa ibang bansa o nakahanap ng ibang landas. At ako na lang ang naiwan sa impyernong ito. Madalas kong naaalala ang aking pagkabata sa hardin ng aking ina. Noong mga panahong iyon, ang mga bulaklak ay magaganda at mabangong bagay lamang. Ngunit ngayon, naging produkto na ito na kailangan kong ibenta para mabuhay. Ang parehong bulaklak. Ngunit napakalaki ng pagbabago sa kahulugan nito. At talagang nalulungkot ako. Minsan, habang tinitingnan ko ang mga bulaklak, nakakaramdam ako ng hiya. Parang isang kasalanan na ginagamit ko para sa pera ang isang bagay na nilikha para sa kagandahan. Sa huling bahagi ng 2018, nagsimula ako ng maramdaman ng limitasyon ng aking katawan. Dahil sa ilang buwan na hindi pagkain ng maayos, patuloy na bumababa ang aking timbang at humina na rin ang aking lakas. Kapag maghapon ako nakatayo at nagtitinda ng bulaklak, namamaga ang aking mga paa at sumasakit ang aking likod. Ngunit wala akong pera para pumunta sa ospital o bumili ng gamot, kaya kailangan ko lang magtiis. Ang mas malala pa ay ang stress sa isip. Araw-araw, habang nakatayo ako sa lansangan at tinitingnan ng mga tao, palagi akong nag-aalala. Ano kaya ang iniisip nila sa akin? Ang pinakakahiya-hiya ay kapag nakakasalubong ko ang mga dati kong kakilala. Kapag napapansin ako ng mga kaklase ko sa universidad o mga kapitbahay at tinitingnan ako ng may awa, gusto ko talagang magtago sa ilalim ng lupa. Isang araw, hindi ko na kinaya at nagkulong ako sa bahay sa buong araw. Hindi na ako magtitinda ng bulaklak ngayon. Ayoko na ng ganitong buhay. Sabi ko sa sarili ko habang nakahiga sa kama. Ngunit pagdating ng gabi, umuwi si ina at sinabi, "Kung walang kita ngayon, wala tayong kakainin bukas." Ang mga salitang iyon ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang katotohanan na kung susuko ako, magugutom ang aking pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga maliliit na sandali ng pag-asa. May isang customer na nakakita ng aking bouquet at nagtanong, "Ang ganda naman ito. Saan mo ito natutunan?" O pinuri ako. Iba ang iyong flower arrangement sa iba. Kapag naririnig ko ang mga salitang iyon, naiisip ko, hindi pala ako ganap na walang silbi at medyo gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit ang mga sandaling iyon ay panandalian lamang. Ang realidad ay nananatiling mahirap. At hindi ako mabubuhay sa pagbebenta lamang ng ilang pirasong bulaklak. Lalong lumala ang sitwasyon sa ekonomiya ng Venezuela. At dahil sa hyperinflation, ang isang bagay na nagkakahalaga ng $1 kahapon ay nagiging $2 ngayon at $3 bukas. Noong mga panahong iyon, seryoso kong pinag-isipan na umalis sa Venezuela. Tila ang tanging solusyon ay ang lumipat sa ibang bansa tulad ng aking mga kapatid. Ngunit ang problema ay hindi ko alam kung saan at paano ako pupunta. Walang pera, walang kakilala sa ibang bansa, at hindi marunong mag-Ingles. Ang paglipat sa ibang bansa ay isang napakalabong pangarap. Nagsimula akong mag-research sa internet tungkol sa mga patakaran sa imigrasyon ng ibang mga bansa. Amerika, Canada, Espanya, Colombia, at iba pa. Ngunit karamihan sa mga bansa ay nangangailangan ng mahigpit na mga kwalifikasyon. Lalo na ang pagpapatunay ng kakayahang pinansyal na siyang naging hadlang sa akin. Ang tanging mayroon ako ay isang college dropout na credentials at karanasan sa pagtitinda ng bulaklak. Sa gitna ng lahat ng ito, aksidente kong natagpuan ang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Habang naghahanap ako sa internet gamit ang mga keyword na Venezuela Refugee Support, natagpuan ko ang isang artikulo na nagsasabing ang gobyerno ng Pilipinas ay tumutulong sa mga refugee mula sa mga bansang may krisis sa makataong pananaw. Ngunit noong panahong iyon, hindi ko alam kung anong uri ng bansa ang Pilipinas, kaya nag-alinlangan ako kung posible ba talaga ito. Isang nakatakdang pagkikita. Isang mainit na hapon noong Nobyembre 2018, dumating ang isang nakatakdang pagkikita na lubusang magpapabago sa aking buhay. Noong araw na iyon, tulad ng dati, nagtitinda ako ng mga rosas at carnation sa pasukan ng istasyon ng subway sa Plaza Venezuela sa gitnang Caracas. Mga 3:00 na ng hapon, ngunit kakaunti ang mga customer. At sa 30 bulaklak na kinuha ko sa umaga, 5 pa lang ang naibebenta ko. Masakit ang aking mga paa. Gutom ako at walang kita. Kaya talagang desperado ako. Noon, isang lalaking taga-silangan ang lumapit sa akin. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng kanyang 40s.
Nakasuot ng suit, kaya mukha siyang isang empleyado ng kumpanya o isang negosyante. Noong una, inakala kong isa lang siyang customer na bibili ng bulaklak, ngunit kinausap niya ako sa Espanyol. Magandang hapon. Kung may oras ka, maaari ba tayong mag-usap sandali? Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang taga-silangan na matatas magsalita ng Espanyol, kaya labis akong nagulat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jose Santos, isang diplomat mula sa Embahada ng Pilipinas. Sinabi niya na narinig niya na mahirap ang sitwasyon sa Venezuela ngayon at gusto niyang direktang marinig ang boses ng mga mamamayan. Noong una, nag-ingat ako. Isang diplomat na biglang lumitaw at gustong marinig ang aking personal na kwento? May kahina-hinala. Nagduda ako kung espiya ba siya ng gobyerno o isang manloloko. Ngunit ipinakita ni G. Santos ang isang tunay na pagmamalasakit. Tiningnan niya ang mga bulaklak na ibinebenta ko at nagtanong, "Ang ganda ng pagkakagawa mo. Paano mo ito natutunan?" Dito, ikinuwento ko sa kanya ng maikli ang tungkol sa aking paglaki sa hardin ng aking ina, ang aking pag-aaral ng biology sa universidad, at kung paano ako napilitang magtinda ng bulaklak dahil sa kahirapan ng aming pamilya. Talagang seryoso siyang nakinig at paminsan-minsan ay nagsasabi ng, "Napakahirap niyan," o "Ang galing mo," na may pakikiramay. Habang nag-uusap kami, nalaman ko na lubos na nauunawaan ni G. Santos ang sitwasyon sa Venezuela. Alam niya ang mga sanhi ng krisis sa ekonomiya at ang paghihirap ng mga mamamayan. At higit sa lahat, ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa mga taga-Venezuela. Napakasakit makita na ang isang magandang bansa at mga kahangahangang tao ay dumaranas ng ganitong kahirapan. At pagkatapos, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas, mga 60 hanggang 70 taon na ang nakalilipas, ay isa rin sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Nasira ang lahat dahil sa digmaan. At may mga panahon na halos hindi makakain ang mga mamamayan ng isang beses sa isang araw. Ngunit dahil sa kasipagan ng mga tao sa pag-aaral, kanilang pagiging masipag, at ang diwa ng bayanihan o pagtutulungan, nakamit nila ang isang kamanghamanghang pag-unlad. Nang marinig ko ang kwentong iyon, labis akong nagulat. Hindi ko akalain na ang Pilipinas ay naging ganoon kahirap. Ang alam ko sa Pilipinas ay isang umuunlad na bansa na may magagandang beaches at masayahing mga tao. Ang malaman na dumanas din sila ng mas mahirap na panahon kaysa sa Venezuela ay isang kakaibang pakiramdam. Nagpatuloy si G. Santos, ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpapatakbo ng iba't ibang programa para tulungan ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon, lalo na sa mga kabataan na may talento. Gusto naming magbigay ng mga bagong pagkakataon. At pagkatapos, iminungkahi niya, "Kung interesado ka, bakit hindi mo subukang magsimula ng isang bagong buhay sa Pilipinas?" Noong una, inakala kong isang kalokohan lang ito. Hindi ako marunong magsalita ng Filipino at hindi ko alam kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Paano ako mabubuhay doon? Bukod pa rito, napakamahal siguro ng pamasahe sa eroplano at wala akong ganoong kalaking pera. Ngunit sinabi ni G. Santos, "Huwag kang mag-alala, mayroong isang humanitarian aid program na pinapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas mula sa pamasahe sa eroplano hanggang sa paunang tulong sa pag-aayos. Lahat ay susuportahan." Ipinaliwanag din niya ang mga konkretong pamamaraan mula sa paghahanda ng mga dokumento hanggang sa panayam, pagsusuri sa kalusugan, at ang proseso ng pag-aangkop pagdating sa Pilipinas. Lahat ay maingat niyang ipinaliwanag. Siyempre, hindi ito madali. Kailangan mong mag-aral ng wika at umangkop sa kultura. Ngunit para sa isang taong tulad mo, na may kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak, siguradong magtatagumpay ka. Paghihikayat niya, ibinigay ni G. Santos ang kanyang business card at sinabi, "Pag-isipan mo ng mabuti at kung magpasya ka na, tawagan mo ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya." At pagkatapos, bumili siya ng isang bouquet ng rosas na gawa ko at sinabi, "Ang ganda nito. Siguradong maipapakita mo rin ang iyong talento sa Pilipinas." Pagkaalis niya, nanatili akong nakatayo doon sandali. Naisip ko kung panaginip lang ba ang lahat ng ito. Kung totoo bang maaari akong magsimula ng isang bagong buhay sa Pilipinas. Paulit-ulit kong tinitingnan ang business card at iniisip kung totoo bang darating sa akin ang ganitong pagkakataon. Noong gabing iyon, umuwi ako at ikinuwento sa aking mga magulang. Noong una, labis na nag-alala si ina. "Pupunta ka sa isang napakalayong bansa ng mag-isa? Paano ka mabubuhay doon?
Baka naloloko ka lang. Tutol niya. Ngunit sinabi ng aking ama, wala nang mas lalala pa sa sitwasyon natin ngayon. Sulit na subukan. Sa sumunod na ilang araw, talagang pinag-isipan ko ng husto. Sa isang banda, naisip kong ito na ang pinakamagandang pagkakataon para baguhin ang aking buhay. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko rin na ito ay isang napakalaking pakikipagsapalaran. Kung mabibigo ako, baka mas lalo pa akong mapunta sa isang desperadong sitwasyon. Ngunit sa huli, nagpasya akong subukan. Naisip ko na sa sitwasyon ko ngayon, wala na akong mawawala. At higit sa lahat, ang taos-pusong pagmamalasakit at paghihikayat na ipinakita sa akin ni G. Santos ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Naisip ko na kung ang mga Pilipino ay may ganoong kainit na puso, baka makahanap ako ng bagong pag-asa sa kanilang bansa. Ang mahabang daan patungo sa Pilipinas. Isang linggo pagkatapos makilala si G. Jose Santos, naglakas loob akong tumawag sa Embahada ng Pilipinas. Naisip ko na kung nagpasya na ako, mas mabuting kumilos agad. Nang sagutin ni G. Santos ang aking tawag. Labis siyang natuwa at nangako. Magandang desisyon iyan. Tutulungan kita mula simula hanggang katapusan. Kinabukasan, agad akong pumunta sa Embahada ng Pilipinas at nakipag-usap tungkol sa mga konkretong pamamaraan. Ito ay isang mas komplikado at mahigpit na proseso kaysa sa inaasahan ko. Una, para mag-apply sa humanitarian aid program ng gobyerno ng Pilipinas, kailangan kong maghanda ng maraming dokumento. Sertipiko ng kapanganakan, sertipiko ng edukasyon, sertipiko ng walang kasong kriminal, sertipiko ng kalusugan, sertipiko ng relasyon sa pamilya, at iba pa. Sa isang sitwasyon kung saan halos paralisado na ang sistema ng administrasyon sa Venezuela, napakahirap na kolektahin ang lahat ng mga dokumentong ito. Ang pinakamahirap ay ang pagkuha ng transcript of records mula sa universidad. Pumunta ako sa opisina ng Central University of Venezuela para mag-request. Ngunit ang tanging sagot nila ay, down ang system. Hindi namin alam kung kailan mailalabas. Pagkatapos ng maraming beses na pagbisita, sa wakas ay nakakuha ako ng isang sulat kamay na transcript, ngunit ang proseso ng pagpapatunay at pagsasali nito ay isa pang pagsubok. Para makuha ang sertipiko ng walang kasong kriminal, kinailangan kong magpabalik-balik sa ilang mga istasyon ng pulis. Ang burokrasya sa Venezuela ay talagang napakalala at walang natatapos sa isang beses lang. Palaging may kulang na dokumento. Wala ang taong dapat kausapin o hindi gumagana ang sistema kaya kailangan kong bumalik ng maraming beses. Ang pagkuha ng isang dokumento ay nangangailangan ng higit sa 10 beses na pagbisita. Ang sertipiko ng kalusugan ay isa ring problema. Mahirap makahanap ng ospital na kayang isagawa ang lahat ng mga pagsusuri na hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas. Lalo na ang mga pagsusuri tulad ng tuberculosis at hepatitis B ay maaari lamang gawin sa malalaking ospital na may espesyal na kagamitan at napakamahal ng mga ito. Ang bayad sa pagsusuri lamang ay higit sa $200 na isang napakalaking halaga para sa akin. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang wika. Unti-unti kong naramdaman kung gaano kapangahas ang pagpunta sa Pilipinas nang hindi marunong mag-Filipino. Sinabi ni G. Santos na makakapag-aral ako ng wika pagdating ko sa Pilipinas. Ngunit naisip kong dapat pa rin ako mag-aral ng mga pangunahing bagay bago umalis. Kaya naghanap ako ng mga materyales sa pag-aaral ng Filipino sa internet at sinimulan kong mag-aral ng mag-isa. Nanood ako ng mga video ng aralin sa Filipino sa YouTube at nag-install ng mga app sa pag-aaral ng wika sa aking smartphone. Noong una, hindi ko man lang mabasa ang mga simpleng salita, ngunit sa pag-aaral ng 2 hanggang 3 oras araw-araw, unti-unti kong nabasa ang mga simpleng salita. Nagsimula ako sa mga pangunahing pagbati tulad ng magandang araw, salamat po, at pasensya na, at isinaulo ko ang mga pangungusap para sa pagpapakilala tulad ng ako po ay mula sa Venezuela at mahilig po ako sa mga bulaklak. Napakahirap ng pagbigkas. Ngunit araw-araw akong nagsanay. Habang nagtitinda ng bulaklak, sinasabi ko sa aking sarili ang mga salitang Filipino para maisaulo. Nagsimula rin ako mag-aral tungkol sa kultura ng Pilipinas. Naghanap ako ng impormasyon sa internet tungkol sa kasaysayan, heograpiya, pagkain at kaugalian ng Pilipinas. Lalo na nang malaman ko na ang Pilipinas ay isang bansa na nakaranas ng mabilis na pag-unlad sa loob ng maikling panahon, lalo akong nasabik. 5. Habang binabasa ko ang mga kwento ng kanilang pag-unlad sa ekonomiya, nangarap ako. Maaari ko rin kayang makamit ang aking sariling himala sa Pilipinas. Kasabay ng paghahanda ng mga dokumento, kailangan ko ring maghanda para sa panayam.
Ang Embahada ng Pilipinas ay magsasagawa ng panayam upang suriin ang motibasyon, determinasyon at kakayahan ng aplikante na umangkop sa lipunang Pilipino. Ibinigay sa akin ni G. Santos sa mga posibleng tanong at pinayuhan ako kung paano dapat sumagot. Bakit mo pinili ang Pilipinas? Ano ang gusto mong gawin sa Pilipinas? Paano mo haharapin ang mga paghihirap? Inihanda ko ng maaga ang aking mga sagot sa mga tanong na ito. Lalo na, pinag-isipan ko ng husto kung paano ko ipapakita ang aking kaalaman at pagmamahal sa mga bulaklak. Inayos ko ng sistematiko ang aking mga karanasan mula pagkabata, ang aking kaalaman mula sa universidad at ang aking praktikal na karanasan mula sa pagtitinda ng bulaklak. Naghanda rin ako ng isang portfolio para ipakita sa panayam. Kinuha ko ng litrato ang iba't ibang flower arrangements na ginawa ko at inayos. At isinulat ko ang mga paliwanag para sa bawat isa sa Espanyol at Ingles. Dahil hindi ko pa kayang isulat sa Filipino, plano kong ipasalin ito sa ibang pagkakataon. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagkumbinsi sa aking pamilya. Si Ina ay patuloy na nag-aalala. Pupunta ka sa isang napakalayong bansa ng mag-isa. Paano kung may mangyari sa iyo? Iba ang wika at kultura. Hindi ka makakaangkop. Paulit-ulit niyang sinabi. Ngunit pagkatapos ng isang masinsinang pag-uusap sa aking ama, unti-unti niya akong naunawaan. Sa Venezuela ngayon, kahit anong pagsisikap ang gawin natin, walang kinabukasan. Dapat samantalahin ni Isabela ang pagkakataong ito habang bata pa siya, sabi ng aking ama kay Ina. At pagkatapos, sinabi niya ng pabiro, kapag nagtagumpay ka, imbitahan mo kami sa Pilipinas balang araw. Sa proseso ng paghahanda, ang pinakamahirap ay ang problema sa pera. Ang lahat ng gastos para sa pagkuha ng mga dokumento, pagsasalin, pagpapatunay, at pagsusuri sa kalusugan ay umabot sa halos $500 na isang napakalaking halaga para sa akin. Kinailangan kong ipunin ang lahat ng kinita ko sa pagtitinda ng bulaklak sa loob ng ilang buwan para makalikom ng ganoong halaga. Kaya mas lalo akong nagsipag. Gumigising ako ng alas 4 ng umaga at nagtitinda ng bulaklak. Hanggang alas 10 ng gabi, walang pahinga kahit isang araw. Umuulan man o mainit, malamig man o hindi, nagtitinda ako ng bulaklak sa lansangan habang naghahanda para sa aking pag-alis. Sinasabi ko sa aking sarili na lahat ng paghihirap na ito ay para sa isang bagong simula. Sa wakas, noong Enero 2019, natapos ko na ang lahat ng paghahanda ng mga dokumento at itinakda na ang petsa ng aking panayam. Ito ay isang napakahabang panahon ng paghahanda. Ngunit sa wakas ay dumating na ang oras para sa unang hakbang patungo sa isang bagong buhay. Ang panayam at ang paghihintay. Noong Enero 15, 2019. Sa wakas ay dumating ang araw ng aking panayam sa Embahada ng Pilipinas. Noong umagang iyon, gumising ako ng maaga. Isinuot ang pinakamaganda kong damit at pumunta sa Embahada. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Ang isipin na ang resulta ng panayam na ito ay maaaring magbago ng lubusan sa aking buhay ay talagang nakapagpanginig sa akin. Pagdating ko sa Embahada, mayroon pang 10 aplikante na tulad ko. Lahat sila ay kinakabahan at mahigpit na hawak ang mga folder ng kanilang mga dokumento. Dala ko rin ang lahat ng aking inihandang dokumento at portfolio sa aking bag. At paulit-ulit kong sinuri kung mayroon ba akong nakalimutan. Nang ako na ang susunod, pumasok ako sa silid ng panayam at nakita ko ang 3 tagapanayam na nakaupo. Si G. Jose Santos, isa pang diplomat mula sa Pilipinas at isang lokal na empleyado. Ang panayam ay sinagawa sa Espanyol at ang unang tanong tulad ng inaasahan ko ay, bakit mo pinili ang Pilipinas? Isa-isa kong sinabi nang maingat ang aking mga inihandang sagot. Binigyan ko ng diin kung gaano ako humanga sa mabilis na pag-unlad ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng digmaan at ang aking pagnanais na matutunan ng diwa ng pagpapahalaga sa edukasyon at kasipagan ng mga Pilipino. Sinabi ko rin na gusto kong paunlarin pa ang aking kaalaman sa mga bulaklak sa Pilipinas at mag-ambag sa pagpapalitan ng kultura ng dalawang bansa. Ang pangalawang tanong ay, ano ang konkretong gusto mong gawin sa Pilipinas? Sumagot ako na una. Gusto kong mag-aral ng mabuti ng Filipino, matutunan ang tradisyonal na sining ng pag-aayos ng bulaklak ng Pilipinas at pagsamahin ito sa aking kaalaman sa mga tropikal na bulaklak ng Venezuela upang lumikha ng isang bagong estilo ng sining ng bulaklak. Ipinahayag ko rin ang aking pangarap na sa hinaharap, gusto kong magsimula ng isang negosyo sa pagpapalitan ng kultura na mag-uugnay sa Pilipinas at Latin America sa pamamagitan ng mga bulaklak. Ang mga tagapanayam ay labis na humanga habang tinitingnan ang aking portfolio. Lalo na, nang makita nila ang aking mga bouquet na gawa sa tropikal na bulaklak, sinabi nila,
Ngayon lang kami nakakita ng ganitong kombinasyon ng kulay at estilo. Talagang kakaiba. At nang tanungin nila ako kung paano ko nakuha ang mga materyales na iyon sa Venezuela, ikinuwento ko ang aking karanasan sa pagbisita sa mga bukid para makakuha ng mga espesyal na bulaklak. Ang pinakamahirap na tanong ay, paano mo haharapin ang mga paghihirap sa buhay sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat sa tanong na ito. Siyempre, inaasahan ko na magkakaroon ng maraming paghihirap dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Ngunit, naranasan ko na ang matinding pagsubok sa Venezuela. At natutunan ko na hindi sumuko sa anumang sitwasyon. At dahil mayroon tayong isang karaniwang wika, ang mga bulaklak, naniniwala ako na makakaugnay ako sa mga tao. Sa pagtatapos ng panayam, isa sa mga tagapanayam ang nagtanong, kung maaari ka bang magsalita ng kaunting Filipino? Gamit ang Filipino na pinag-aralan ko, nagpakilala ako. Magandang araw po, ang pangalan ko po ay Isabela. Ako po ay mula sa Venezuela. Mahilig po ako sa mga bulaklak. Mag-aaral po ako ng mabuti sa Pilipinas. Salamat po. Bagamat medyo kakaiba ang aking pagbigkas, ngumiti ang mga tagapanayam at sinabing, ang galing mo, na nagpalakas ng aking loob. Pagkatapos ng panayam, sinabi sa akin ni G, Santos ng palihim, napakaganda ng iyong ipinakita. Maaari kang umasa ng magandang resulta. Ngunit ang opisyal na resulta ay lalabas pagkatapos ng 3 linggo. Kaya kailangan kong maghintay ng may kaba. Habang naghihintay, mas lalo akong nagsipag sa pag-aaral ng Filipino. Naisip ko na kung papasa ako, kailangan kong matutunan ng wika sa lalong madaling panahon. Araw-araw, bago ako umalis para magtinda ng bulaklak, nag-aaral ako ng 1 oras. At pagka-uwi ko sa gabi, nag-aaral ako ng 2 oras. Halos perpekto ko nang nababasa ang mga simpleng pangungusap. At kaya ko nang makipag-usap ng kaunti. Sa wakas, noong Pebrero 5, 2019, nakatanggap ako ng tawag mula sa embahada. Binabati kita. Napili ka sa Humanitarian Aid Program ng gobyerno ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang nabuksan ang langit. Ang isang bagay na inaakala kong posible lamang sa panaginip ay naging totoo. Pagka-uwi ko sa bahay at ibinalita sa aking mga magulang, nagpakita si ina ng isang halo-halong ekspresyon ng saya at pag-aalala. Sa isang banda, masaya siya na nakakuha ng bagong pagkakataon ng kanyang anak, ngunit sa kabilang banda, hindi niya maitago ang kalungkutan na kailangan niyang paalisin ako sa isang malayong bansa. Ang aking ama ay naiyak at sinabi, sa wakas, makakalipad na ang ating anak patungo sa kanyang mga pangarap. Ang petsa ng aking pag-alis ay itinakda sa Marso 20, 2019. Mayroon pa akong halos 1 buwan at kalahati, ngunit napakaraming kailangang ihanda. Una, kailangan kong kumuha ng pasaporte, ngunit sa Venezuela, napakahirap kumuha nito. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, medyo naging madali ang proseso, ngunit tumagal pa rin ito ng 3 linggo. Nag-book din ako ng tiket sa eroplano at inihanda ang mga bagay na kakailanganin ko sa Pilipinas. Dahil sanay ako sa mainit na klima ng Venezuela, ang malamig na panahon sa Pilipinas sa isang malaking alalahanin. 6. Kaya bumili ako ng ilang makakapal na damit, ngunit hindi madaling makahanap ng ganoong mga damit sa Venezuela. Ang pinakamasakit ay ang pamamaalam sa aking pamilya. Sa isang sitwasyon kung saan hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita, hindi ko masabi na aalis lang ako sandali. Lalo na ang pamamaalam kay ina ay talagang nakakadurog ng puso. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at paulit-ulit na sinabi, mag-ingat ka. Ano man ang mangyari, huwag kang susuko. Pagkatapos ay sinabi niya rin, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kung nahihirapan ka na, maaari kang umuwi anumang oras. Bago ako umalis, muli kong pinagtibay ang aking desisyon na magtagumpay sa Pilipinas. Kailangan kong magtagumpay para masuklian ang pagkakataong ibinigay sa akin ng gobyerno ng Pilipinas at ni G. Santos. At para sa mga magulang kong nagtiwala sa akin, isang bagong mundo, isang bagong hamon. Noong Marso 20, 2019, sa wakas ay dumating ang araw na lisanin ko ang Venezuela at tumungo sa Pilipinas. Ang sandali ng huling pamamaalam sa aking pamilya sa Simon Bolivar International Airport sa Caracas ay hindi ko malilimutan. Mahigpit na hinawakan ni ina ang aking kamay at paulit-ulit na sinabi, alagaan mo ang iyong sarili. Ano man ang mangyari, huwag kang susuko. Pinagpala rin ako ng aking ama. Naway matupad ng aming anak ang kanyang mga pangarap sa Pilipinas. Ang itsura ng aking pamilya habang papalayo ako ay malinaw pa rin sa aking alaala.
Ngunit mula sa sandaling dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, nagsimula akong harapin ang mga hindi inaasahang pader ng realidad. 7, 8, 9. Ang airport mismo ay napakalaki at komplikado at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kahit na may mga anunsyo sa Filipino, halos hindi ko ito maintindihan at limitado ang mga anunsyo sa Ingles kaya talagang nawala ako. Sa kabutihang palad, may isang kinatawan mula sa gobyerno ng Pilipinas na sumalubong sa akin, ngunit hindi rin siya marunong mag-Espanyol, kaya hindi madali ang aming komunikasyon. Sa bus papunta sa pansamantalang tirahan, unang beses kong nakita ang tanawin ng Pilipinas at labis akong nagulat. Ang mga matataas na gusali ay walang katapusan. Ang mga kalsada ay maayos at lahat ay tila sistematikong pinapatakbo. Ito ay isang mundong ganap na naiiba sa Venezuela. Ngunit kasabay nito, nagsimula akong mag-alala. Maaari ba talaga akong mabuhay sa isang lugar na tulad nito? Ang pansamantalang tirahan ay isang dormitoryo sa loob ng isang community center sa Quezon City kung saan mananatili ako sa loob ng 6 na buwan habang kumukuha ng pangunahing edukasyon sa wikang Filipino at mga programa sa lipunan. Ang pasilidad mismo ay malinis at komportable. Ngunit ang problema ay ang relasyon sa aking mga kasama sa kwarto. Karamihan sa mga kasama ko ay mga babae mula sa Timog Silangang Asya. At dahil iba-iba ang aming wika at kultura, mahirap ang komunikasyon. Ang unang linggo ay parang impyerno. Ang mga klase sa Filipino ay napakabilis at hindi ko masabayan. At hindi rin ako sanay sa pagkaing Pilipino. Lalo na mga pagkaing tulad ng sinigang at bagoong ay talagang mahirap kainin noong una. Gabi-gabi, kapag nasa kama na ako, iniisip ko kung nagkamali ba ako ng desisyon at gusto kong umiyak. Ang mas malaking problema ay ang paghahanap ng trabaho. Pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan kong maging independent, ngunit sa aking limitadong kaalaman sa Filipino, hindi ko alam kung paano ako makakahanap ng trabaho. Sumali ako sa isang job assistance program na inaalok ng gobyerno. Ngunit karamihan sa mga trabaho ay mga simpleng gawain, tulad ng pagtatrabaho sa pabrika o pagsiserve sa restaurant. Siyempre, marangal din ang mga trabahong iyon, ngunit gusto kong magtrabaho sa larangan ng mga bulaklak. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa mga flower shop, ngunit mahirap ang realidad. Paulit-ulit akong sinabihan. Hindi maaaring magtrabaho ang isang dayuhan na hindi marunong mag-Filipino sa isang flower shop. Paano kung hindi ka makipag-usap sa mga customer? Sa isang tindahan, sinabihan pa ako, mag-aral ka muna ng Filipino bago ka bumalik. Sa bingit ng pag-uwi, noong Hulyo 2019, kalahati na ng aking pansamantalang pananatili, dumating ang isang malubhang krisis. Ang aking ina sa Venezuela ay biglang nagkasakit at naospital. Nagmamadaling tumawag ang aking kapatid na si Andrea mula sa Colombia. Ngunit sinabi niya na malubha ang kalagayan ni ina dahil sa malnutrisyon at stress. Nangungulila siya sa iyo. Palagi niyang sinasabi na gusto niyang makita ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon ay talagang nakakadurog ng puso. Noong panahong iyon, seryoso kong pinag-isipan na sumuko na sa Pilipinas at umuwi sa Venezuela. Nasa panganib ang aking ina. Ano pa ang saysay ng paghihirap ko dito? Ilang araw akong hindi makatulog sa pag-iisip. Kung mayroon lang akong pamasahe, agad akong uuwi sa Venezuela. Ngunit ang problema ay hindi rin gaganda ang sitwasyon kahit na umuwi ako. Ang mas malala pa, noong mga panahong iyon, ako mismo ay nagsimulang magkaroon ng malubhang problema sa kalusugan. Dahil sa stress at adjustment disorder, nagkaroon ako ng insomnia at nawalan ng ganang kumain. Dahil 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko sa isang araw. Palagi akong tulala sa umaga at hindi makapag-focus sa mga klase sa Filipino. Nabawasan ako ng higit sa 5 kilo. At sa aking medical check-up, sinabi na hindi maganda ang aking nutrisyon. Ang problema sa pera ay malubha rin. Bagamat sinusuportahan ako ng gobyerno ng pangunahing gastusin, hindi ito sapat para sa aking mga personal na pangangailangan. Lalo na, gusto kong magpadala ng pera sa aking pamilya sa Venezuela, ngunit wala akong sapat na pera. Paminsan-minsan, kapag tumatawag sila mula sa Venezuela, humihingi sila ng pera. Ngunit nakakaramdam ako ng awa sa sarili dahil hindi ko sila matulungan. Ang aking kaalaman sa Filipino ay hindi rin umunlad tulad ng inaasahan ko. Naintindihan ko na ang gramatika. Ngunit sa aktual na pakikipag-usap, hirap pa rin ako. Lalo na kapag mabilis magsalita ang mga Pilipino. Halos hindi ko sila maintindihan at mahirap ipahayag ng malinaw ang gusto kong sabihin. Sa ganitong bilis, kailan kaya ako makikipag-usap ng normal? Lalo akong nawalan ng pag-asa. Noong Setyembre, dumating ang isa pang nakakagulat na balita.
Lalong lumala ang sitwasyon sa Venezuela at nilooban daw ang aming bahay. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa aking pamilya. Ngunit lahat ng aming mga gamit at mahahalagang bagay ay ninakaw. Sinabi ng aking ama, mabuti na lang at nasa Pilipinas ka. Kung nandito ka, mas mapanganib. Ngunit pinahirapan ako ng konsensya na hindi ko naprotektahan ang aking pamilya. Noong mga panahong iyon, seryoso kong pinag-isipan na sumuko na. Ano ba ang ginagawa ko dito? Hindi ko man lang maalagaan ang aking pamilya. Tama bang ako lang ang nasa isang ligtas na lugar? Ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Naisip kong maghanap ng part-time job para makalikom ng pamasahe pa uwi sa Venezuela. Ngunit kahit sa mga desperadong sandaling iyon, may isang dahilan kung bakit hindi ako sumuko, ang pasasalamat ko sa gobyerno ng Pilipinas at kay G. Santos na nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. At higit sa lahat, ang matinding pagnanais na hindi na bumalik sa mga panahong naghihirap ako sa pagtitinda ng bulaklak sa Venezuela. Konting tiis pa. Siguradong may darating na oportunidad. Ang sabi ko sa aking sarili habang tinitiis ang bawat araw. Ang kamay na nag-abot ng tulong. Isang malungkot na hapon noong Oktubre 2019. Halos desidido na akong sumuko sa lahat at umuwi sa Venezuela. Isang buwan na lang ang natitira sa aking pansamantalang pananatili. Wala pa rin akong trabaho at hindi pa rin sapat ang aking kaalaman sa Filipino. Bukod pa rito, patuloy na lumalala ang kalagayan ng aking ina sa Venezuela. Kaya nahihirapan na akong makahanap ng dahilan para manatili pa. Noong araw na iyon, naglibot ako sa ilang mga flower shop para maghanap ng trabaho, ngunit pareho pa rin ang resulta. Kulang ka sa Filipino. Mahirap kumuha ng dayuhan na walang karanasan. Ang laging sinasabi, pagdating ng gabi sa dormitoryo, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, iniisip kong sabihin na sa kinatawan ng gobyerno bukas ang aking desisyon na umuwi. Ngunit noon, lumapit sa akin ang isa sa aking mga kasama sa kwarto. Si Maria, na mula sa Pilipinas. Isabela, bakit ka malungkot? May problema ba? Tanong niya. Si Maria ay halos 2 taon nang nasa Pilipinas. At noong una, halos hindi kami makapag-usap dahil sa wika. Ngunit kamakailan lamang, nakakapag-usap na kami sa Ingles. Ikinuwento ko kay Maria ng tapat ang aking sitwasyon, ang aking desperasyon, sa hindi paghahanap ng trabaho, ang aking kalungkutan dahil hindi ko makita ang aking pamilya, at ang aking pag-iisip na umuwi sa Venezuela. Pinakinggan ni Maria ang lahat ng aking sinabi. At pagkatapos ay sinabi niya, Isabela, noong unang taon ko dito, parang impyerno din. Araw-araw akong umiiyak at gustong umuwi sa Pilipinas. Pero ngayon, iniisip ko, buti na lang at hindi ako sumuko noon. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng pagkakataon. Kailangan lang ng kaunting panahon para makuha ang pagkakataong iyon. At pagkatapos, iminungkahi niya. Bukas, gusto mo bang sumama sa akin sa isang lugar? Baka makatulong. Kinabukasan, dinala ako ni Maria sa isang maliit na flower shop sa Bonifacio Global City. Ang pangalan ng tindahan ay Paraiso ng mga Bulaklak at pinapatakbo ito ng isang babae na mukhang nasa early 60s. Ipinakilala ako ni Maria sa kanya at sinabi, Ito po si Isabela, isang eksperto sa bulaklak mula sa Venezuela. Talagang may talento po siya. Ang babaeng iyon ay si Genning, Elena Reyes. Noong una, medyo nag-iingat siya. Ngunit nang makita niya ang aking portfolio, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong estilo ng flower arrangement. Talagang kakaiba. Paano mo naisip ang ganitong kombinasyon ng kulay? Tanong niya. Gamit ang aking limitadong Filipino, Ingles, at mga senyas. Ipinaliwanag ko ang aking karanasan. Ang aking paglaki sa gitna ng mga tropikal na bulaklak ng Venezuela, ang aking pag-aaral ng botanika sa universidad, at ang aking praktikal na karanasan mula sa pagtitinda ng bulaklak sa lansangan. Talagang seryoso siyang nakinig at paminsan-minsan ay nagsasabi ng, ganoon pala, ang galing mo. At pagkatapos, nangyari ang isang kamanghamanghang bagay. Hiniling sa akin ni Ganong, Reyes, kung maaari ka bang gumawa ng isang simpleng bouquet ngayon din? Gamitin mo ang mga materyales sa tindahan at gawin mo ang gusto mo. Sa isang desperadong damdamin, ginamit ko ang lahat ng aking natutunan at sinimulang gumawa ng isang bouquet. Ginamit ko ang mga bulaklak tulad ng sampagita, rosas, at carnation bilang pangunahing bulaklak. At dinagdagan ko ng eucalyptus at baby's breath bilang accent. Ang kulay ay pinili kong maging kulay dalandan at rosas na nagpapaalala sa paglubog ng araw sa Venezuela
at inayos ko ng maayos ang mga berdeng dahon para sa balanse. Ginamit ko ang craft paper para sa pambalot para magkaroon ng natural na dating at dinagdagan ko ng isang brown na laso. Habang nagtatrabaho ako, nakatitig si Gineng. Reyes sa aking mga kamay. Pinapanood niya ng mabuti ang anggulo ng pagputol ko ng bulaklak, ang paraan ng pag-aayos, at ang pagbabalanse ng kabuuan. Pagkatapos ng mga 20 minuto, nang matapos ko ang bouquet, labis siyang nagulat. Pwede pala itong gawin ng ganito. Parehong materyales, pero ibang-ibang dating. Talagang bago. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang bouquet mula sa iba't ibang anggulo at hindi mapigilan ang paghanga. Ang ganitong talento ay likas. Hindi ito natututunan. At pagkatapos, nag-alok sa akin si Jeng. Reyes ng isang hindi inaasahang alok. Kung gusto mo bang magtrabaho sa aming tindahan? Ang Filipino, matututunan mo habang nagtatrabaho. Sa halip, turuan mo ako ng iyong kakaibang estilo ng flower arrangement. Hindi malaki ang sahod, pero sapat na para masanay ka sa buhay sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung panaginip ba o totoo. Kahapon lang, halos sumuko na ako at biglang dumating ang ganitong pagkakataon. Pinigilan ko ang aking luha at sumagot, "Maraming salamat po. Gagawa po ako ng lahat ng aking makakaya." Sinabi ni Gning. "Reyes, subukan muna natin ng isang buwan. Kung magkakasundo tayo, gagawin kitang regular na empleyado at sa hinaharap, baka maaari pa tayong maging partner." At pagkatapos, pinayuhan niya ako. "Habang nagtatrabaho ka dito, matutunan mo ang Filipino, ang kultura ng Pilipinas, at ang mga diskarte sa flower arrangement ng Pilipinas. Siguradong makakatulong ito sa iyo." Noong gabing iyon, bumalik ako sa dormitoryo at nagpasalamat kay Maria. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang pagkakataong ito. Kailangan nating magtulungan. Napakahirap mabuhay mag-isa sa ibang bansa, sabi ni Maria. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Nakapagbigay ako ng magandang balita sa aking pamilya sa Venezuela. At higit sa lahat, talagang masaya ako na nabuksan ng daan para ipagpatuloy ang aking mga pangarap sa Pilipinas. Naramdaman ko sa aking puso na sa wakas ay magsisimula na ang isang bagong buhay. Pagsibol ng tagumpay sa Maynila. Noong Nobyembre 2019, nagsimula akong magtrabaho sa flower shop ni Gen. Elena Reyes, ang paraiso ng mga bulaklak. Sa simula, lahat ay napakahirap at kailangan kong mag-adjust. Mula sa pag-aaral ng mga pangalan ng bulaklak sa Pilipinas, pag-unawa sa panlasa ng mga customer na Pilipino, hanggang sa pag-aaral ng paraan ng pagbabalot ng mga Pilipino, napakaraming kailangang matutunan. Ngunit dahil napakabait at matiyaga ni Ganeng Reyes sa pagtuturo, unti-unti akong nasanay. Ang pinakamalaking hamon pa rin ay ang wika. Kapag nakikipag-usap ako sa mga customer, madalas akong nahihirapan na ipahayag ng malinaw ang gusto kong sabihin. Lalo na kapag kailangan kong magbigay ng mga profesional na paliwanag tungkol sa mga bulaklak, lalo pang nagiging mahirap. Ngunit pinalakas ni Gnang Reyes ang aking loob. Mas mahalaga kaysa sa salita ang puso. Mararamdaman ng mga customer kung gaano mo kamahal ang mga bulaklak at kung gaano ka kaseryoso sa iyong ginagawa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong naipapakita ang aking sariling estilo. Ang aking kakaibang estilo ng flower arrangement na pinagsasama ang tropical na sensibilidad ng Venezuela at ang maselang teknik ng Pilipinas ay nagsimulang maging usap-usapan sa mga customer. Lalo na sa mga bouquet para sa kasal at mga regalo para sa anibersaryo. Naging popular ang aking mga gawa tuwing sinasabihan ako ng, "Ngayon lang ako nakakita ng ganitong estilo. Talagang espesyal." Napupuno ng saya ang aking puso. Noong simula ng 2020, isang mas kamanghamanghang bagay ang nangyari. Isang customer ang nag-post ng larawan ng aking flower arrangement sa Instagram at ito ay kumalat at naging sikat online. Ipinakilala rin ako sa isang blog na may pamagat na ang mahiwagang dayuhang flower designer sa Bonifacio Global City at maraming tao ang nagsimulang bumisita sa akin. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay nang ako ang gumawa ng bouquet para sa kasal ng isang sikat na artista. Ang stylist ng artistang iyon ang nakakita ng aking mga gawa at personal na nag-request sa akin. Ang gusto niya ay isang bouquet na may Pilipinong dating, ngunit mayroon ding kakaibang alindog. Ginamit ko ang mga tradisyonal na bulaklak ng Pilipinas tulad ng sampagita at waling-waling bilang pangunahing bulaklak at dinagdagan ko ng mga tropikal na bulaklak ng Venezuela tulad ng anthurium at bird of paradise bilang accent. Sa araw ng kasal, nang maipakita sa media ang bouquet,
Naging malaking usap-usapan ito. Perpekto ang pagkakatugma ng silangan at kanluran. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kakakaibang bouquet. Sunod-sunod ang mga papuri at nagsimulang dumating ang mga request para sa panayam mula sa iba't ibang media outlets. Dahil sa pangyayaring iyon, ang paraiso ng mga bulaklak ay nakilala bilang isa sa mga nangungunang luxury flower shop sa Maynila. Labis na natuwa si Geneng Reyes at sinabi, "Dahil sa iyo, naging sikat ang aming tindahan at noong Hunyo 2020, ginawa niya akong opisyal na partner. Mula ngayon, tayo ay mga co-owner na. Sama-sama nating abutin ng mas malalaking pangarap," sabi niya. At pinalitan niya ang pangalan ng tindahan sa paraiso ng mga Bulaklak by Isabela. Tumaas din ng malaki ang aking kita. Noong nagsimula akong magtrabaho, ang aking buwan ng sahod ay humigit kumulang 20,000 piso. Ngunit nang maging partner na ako, umabot na ito sa higit sa 60,000 piso. Sa wakas, nakapagpadala na ako ng pera sa aking pamilya sa Venezuela ng regular at ako mismo ay nakapamuhay na ng matatag sa Pilipinas. Pamumulaklak ng bagong buhay. Sa pagpasok ng 2021, nagsimulang magkaroon ng mas kamanghamanghang mga pagbabago sa aking buhay. Mula nang manalo ako sa isang flower design contest. Hindi na nauubusan ng customer ang paraiso ng mga Bulaklak by Isabela. Hindi lamang sila bumibili ng bulaklak, kundi karamihan ay bumibisita para makita ang aking mga gawa at personal na makipag-usap sa akin. Ang aming mga reservation ay puno na hanggang 3 linggo. Lalo na nang makilala ang aming tindahan sa mundo ng showbiz at sa alta sosyedad, dumami ang mga mamahaling order. Sunod-sunod naming matagumpay na natapos ang malalaking proyekto, tulad ng mga anniversary party ng mga executive ng malalaking kumpanya, mga birthday party ng mga sikat na artista, at mga events sa mga luxury hotel, at malaki ang itinaas ng aming brand value. Hindi na bihira na ang halaga ng isang proyekto ay lumampas sa 2 milyong piso. Mabilis ding lumawak ang aming impluensya online. Ang aking mga followers sa Instagram ay lumampas na sa 100,000 at ang mga subscriber ng aking YouTube channel na Isabella's Flower Story ay umabot na sa 50,000. Ang aking mga tutorial video sa flower arrangement na ina-upload ko linggo-linggo ay naging napaka-popular at lalo na ang mga content na nagpapakilala sa mga tropikal na bulaklak ng Venezuela ay umabot sa higit sa 1 milyong views. Kasabay nito, ang tagumpay sa pananalapi. Noong 2021, ang aming taunang benta ay lumampas sa 150 milyong piso at personal akong kumikita ng higit sa 1 milyong piso bawat buwan. Sa wakas, nakarenta ako ng isang maliit ngunit sarili kong condo unit sa Makati. Ang isipin na ako, na dating nagtitinda ng bulaklak sa lansangan ng Venezuela, ay may sariling bahay na sa gitna ng Maynila ay parang isang panaginip. Nakapagbigay na rin ako ng malaking tulong sa aking pamilya sa Venezuela. Nagsimula akong magpadala ng $1,000 bawat buwan at natulungan ko na rin ang pagpapagamot ni ina at ang mga gastusin ni ama. Nang marinig ko mula sa aking mga kapatid na, "Dahil sa iyo, Isabela, nabubuhay ng matatag ang ating mga magulang," talagang nakaramdam ako ng pagmamalaki. Nagkaroon din ako ng impluensya sa lipunan. Noong Mayo ng taong iyon, itinalaga ko bilang Goodwill Ambassador para sa suporta sa mga refugee ng isang malaking NGO sa Pilipinas. Naging tungkulin ko na tulungan ng ibang mga refugee na umangkop sa lipunang Pilipino batay sa aking karanasan. Isang beses sa isang buwan, binibisita ko ang isang refugee support center. Nagbibigay ng payo sa mga bagong dating na refugee at nakikipag-usap tungkol sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng negosyo. Kapag iniisip ko ngayon, ang dalagitang umalis sa Venezuela noong Marso 2019 at ang aking sarili na yon ay parang hindi iisang tao. Napakaraming nagbago. Hindi lamang ang aking panlabas na anyo, kundi pati na rin ang aking panloob na pagkatao ay parang naging ibang tao. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang tiwala sa sarili. Dati, palagi akong nahihiya at iniisip ang tingin ng iba. Ngunit ngayon, kaya ko nang ipahayag ang aking opinyon ng may kumpiyansa at sumulong patungo sa aking mga pangarap. Ang aking kaalaman sa Filipino ay kamangha-mangharing umunlad. Ngayon, kaya ko nang magbigay ng mga panayam, magsulat ng libro, at lumabas sa telebisyon sa wikang Filipino. Noong unang dating ko sa Pilipinas, hindi ko man lang masabi ang magandang araw. Ngunit ngayon, kaya ko nang makipagbiruan at makipag-usap ng malalim sa mga Pilipino. Minsan, kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kaibigan sa Venezuela sa telepono, parang kakaiba na ang aking Espanyol. Pag-ibig, pamilya, at pasasalamat. Isa sa mga malalaking pagbabago sa aking buhay ay ang makilala at umibig kay Jose Joey Reyes
noong huling bahagi ng 2020. Si Joey ay isang TV producer na nakilala ko habang nag-shoot kami para sa isang programa. At mula sa isang profesional na relasyon, unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Lubos na naunawaan ni Joey ang aking proseso ng pag-aangkop sa Pilipinas. At higit sa lahat, siya ay isang taong sumusuporta sa aking mga pangarap at pananaw. Ang aming relasyon ay natural na umunlad. Sinabi ni Joey na naakit siya sa aking positibong enerhiya at walang katapusang pagnanais na sumubok. Ako naman ay naakit sa kanyang mainit na puso at pagiging maalalahanin. At noong 2021, kami ay nagpakasal. Ang aming kasal ay talagang makabuluhan. Ito ay isang kakaibang seremonya na pinagsasama ang tradisyonal na kasal ng Pilipinas at ang kultura ng Venezuela. At maraming nagsabi na ngayon lang kami nakakita ng ganito kagandang kasal. Lalo na ang mga dekorasyon ng bulaklak sa reception na ako mismo ang gumawa ay umani ng papuri bilang isang perpektong pagkakatugma ng silangan at kanluran. Ang mas nakakatuwa pa ay naimbitahan ko ang aking mga magulang mula sa Venezuela. Bagamat may mga paghihirap dahil sa pandemya ng COVID-19. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, nadala ko ang aking mga magulang sa Pilipinas 1 buwan bago ang kasal. Pagkatapos ng ilang taong pagkawalay, ang aking mga magulang ay labis na nagmamalaki sa lahat ng aking nakamit sa Pilipinas. Ang aming anak ay lumaki ng napakabuti. Minamahal ng mga Pilipino si Isabela, sabi nila habang umiiyak. Sinabi pa ng aking ama, ang pagpapadala sa aking anak sa Pilipinas ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Nanatili ang aking mga magulang sa Pilipinas sa loob ng 1 buwan. Pinanood ako magtrabaho at naranasan ang kultura ng Pilipinas. Pagkatapos ng aming kasal, biniyayaan kami ng 2 anak. Ang aming anak na lalaki, si Miguel Antonio, at ang aming anak na babae, si Sofia Elena. Sila ay malusog at kaibig-ibig na mga sanggol. At maganda silang pinaghalong dugo ng Pilipino at Venezuelan. Pinag-isipan namin ng husto ang kanilang mga pangalan. At pinili namin ng Miguel na nangangahulugang matalino at mahinahon. At ginamit din namin ang Espanyol na pangalan na Antonio para kay Sofia. Pinangalanan namin siya sunod sa kanyang lola na si Elena. Isang pangalan na sumisimbolo sa karunungan. Mula nang isilang ang aming mga anak, malaki ang ipinagbago ng aking mga prioridad sa buhay. Siyempre, mahalaga pa rin ang trabaho. Ngunit mas lalo kong naramdaman na ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang aking layunin ay palakihin ang aking mga anak na may pagmamalaki sa 2 kultura, ang Pilipino at Venezuelan. Personal kong sineseryoso ang pagkuha ng pagkamamamayang Pilipino. Ang aking pagmamahal sa Venezuela ay hindi magbabago. Ngunit ang Pilipinas na ang naging tunay kong tahanan. Ang aking mga anak ay lalaki sa Pilipinas. At lahat ng pinakamahalagang sandali sa aking buhay ay nangyari sa Pilipinas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagsisikap na huwag kalimutan ng aking pinagmulan. Gaano man ako maging matagumpay at sikat, hindi ko kinakalimutan ang mga panahong naghihirap ako sa pagtitinda ng bulaklak sa lansangan. Minsan sa 1 linggo, ako mismo ang pumupunta sa tindahan, humahawak ng mga bulaklak at nakikipag-usap sa mga customer para ibahagi ang kagalakan na dulot ng mga bulaklak. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga araw na nagtitinda ako ng bulaklak sa mga sirasirang lansangan ng Venezuela kapag ikinukumpara ko ang noon at ngayon. Parang nabubuhay ako sa ibang mundo, ngunit ang aking pagmamahal sa mga bulaklak ay hindi nagbago. At naniniwala ako na ang damdaming iyon ang pinakamalaking lakas na nagdala sa akin hanggang dito. Mensahe mula sa puso. Maraming salamat po sa inyong mahabang oras sa pakikinig sa aking kwento. Ang aking ibinahagi ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay ng isang individual, kundi isang kwento ng himala na dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. Hindi ako isang espesyal na tao. Isa lamang akong ordinaryong tao na nagsikap na huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng isang desperadong sitwasyon. Ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iparating sa inyo ay huwag sumuko. Ano man ang hirap ng inyong sitwasyon ngayon, maniwala kayo na hindi ito magtatagal. Ako rin. Habang nagtitiis ng 1 beses na pagkain sa 1 araw sa mga lansangan ng Venezuela, may mga sandaling naisip ko, hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Ngunit sa huli, ang lahat ng paghihirap na iyon ay naging isang napakahalagang pundasyon para sa kung sino ako ngayon. Ang pangalawang gusto kong sabihin ay, hanapin ninyo ang inyong sariling kulay. Hindi ko sinubukang gayahin ng iba. Sa halip, pinagsama ko ang aking kakaibang sensibilidad na lumaki sa Venezuela at ang maselang teknik na natutunan ko sa Pilipinas
para lumikha ng isang bagong estilo. Kayo rin. Sa halip na gayahin ng iba, hanapin ninyo ang inyong sariling espesyal na katangian. Ang pangatlo ay, huwag kalimutan ng pasasalamat. Hanggang ngayon, araw-araw akong nagdarasal ng pasasalamat. Si G. Jose Santos ang unang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Si G. Aining. Elena Reyes ang nagtiwala sa akin at nagbigay ng trabaho. Ang aking asawang si Joey ang nagmahal sa akin. At higit sa lahat, ang bansang Pilipinas ang tumanggap sa akin ng may init. Hindi natin dapat kalimutan ang mga taong tumulong sa atin kapag nagtagumpay na tayo. Ang pang-apat ay, tulungan ninyo ang iba. Mula nang magtagumpay ako, nagsisikap akong tulungan ang mas maraming tao. Naniniwala ako na tungkulin kong ibalik ang tulong na natanggap ko sa iba. Kayo rin, gaano man kaliit, magbahagi kayo para sa iba. Ang mabuting kalooban na iyon ay magdudulot din ng mas malaking kaligayahan sa inyo. Ang panlima ay, huwag matakot sa hadlang ng wika. Noong unang dating ko sa Pilipinas, hindi ko man lang masabi ang magandang araw. Ngunit sa pag-aaral ng paunti-unti araw-araw, ngayon ay kaya ko nang makipag-usap sa inyo. Ang wika, kung may puso at determinasyon, ay siguradong uunlad. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap at hindi pagsuko. Sa huli, gusto kong sabihin, mangarap kayo ng malaki. Noong nagtitinda ako ng isang bulaklak sa Venezuela para mabuhay sa isang araw, hindi ko pinangarap na mabubuhay ako sa Pilipinas na may ganitong karaming pagmamahal. Ngunit sa pagsisimula sa maliliit na pangarap at unti-unting pagbuo ng mas malalaking pangarap, narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Kayo rin. Kahit na tila imposible ang inyong mga pangarap ngayon, huwag sumuko at patuloy na subukan. Ako ay patuloy na susubok at lalago. Siyempre, palalakihin ko ng maayos ang aking mga anak. Ngunit gusto ko ring gumawa ng mga aktibidad na magbibigay ng pag-asa sa mas maraming tao. Lalo na, gusto kong mas aktibong gampanan ng aking papel bilang isang tulay ng kultura na nag-uugnay sa Venezuela at Pilipinas. Ang aking pangarap ay magtayo ng isang flower farm sa Venezuela balang araw at lumikha ng isang magandang hardin kung saan namumulaklak ang mga bulaklak ng dalawang bansa. Kung kayo man ay nasa isang sitwasyon na tulad ko o may bagong hamon na haharapin, huwag mag-atubili. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng pagkakataon. Siyempre, hindi ito madali. Ngunit kung magsisikap kayo ng tapat at hindi susuko hanggang sa huli, siguradong may darating na oportunidad. Kung nagawa ko na isang ordinaryong tao, walang dahilan para hindi ninyo magawa. At sa mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas ngayon at sa mga pamilyang may magkakaibang kultura, gusto ko ring sabihin, minsan, maaaring malungkot at mahirap. Ngunit kayo rin ay isang mahalagang bahagi ng lipunang ito. Ang inyong iba't ibang kultural na pinagmulan ay nagpapayaman pa sa Pilipinas. Magtiwala kayo sa inyong sarili at buong pagmamalaking abutin ang inyong mga pangarap. Sa mga Pilipino, gusto ko ring iparating ang aking pasasalamat dahil sa lahat ng mga taong tumanggap sa akin. Isang dayuhan ng may init at itinuring akong kapamilya, narito ako ngayon. Ang kultura ng pagiging magiliw, ang pagmamalasakit sa isa't isa, at ang tradisyon ng pagpapahalaga sa edukasyon ay mga napakahalagang katangian na hindi matatagpuan sa ibang lugar sa mundo. Lubos kong ipinagmamalaki na maging isang mamamayan ng isang bansang may ganito kagandang kultura. Sa huli, kung ang aking kwento ay nakapagbigay sa inyo ng kahit kaunting lakas ng loob at pag-asa, labis akong masisiyahan. Kung pagkatapos marinig ang kwentong ito, naisip ninyo, kaya ko rin pala, o susubukan ko ulit, sapat na iyon para maging makabuluhan ang aking pagbabahagi ng aking kwento dito. Maaaring mayroon ding mga taong tulad ko sa inyong paligid na nangangarap sa gitna ng kahirapan. Ang isang maliit na paghihikayat o salita ng suporta ay maaaring magbigay ng malaking lakas sa kanila. Naway, makabuo tayo ng isang lipunan kung saan sinusuportahan at pinapalakas natin ang isa't isa. Kung naantig kayo sa nakaka-inspire at puno ng pag-asa na kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. At kung ibabahagi ninyo ang inyong mga karanasan at saloobin sa mga komento, labis ko itong ikasisiya. Pakinggan din natin ang inyong mga kwento. Kung mayroon kayong katulad na karanasan, maaari tayong magsuportahan at magpalakasan ng loob sa isa't isa. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Para sa iba, ang kwentong ito ay maaaring maging isang inspirasyon para baguhin ang kanilang buhay. Huwag sumuko sa inyong mga pangarap. Kayo rin ay may kakayahang mamukadkad ng maganda. Ngayon, sinusuportahan ko ang inyong mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong mahabang oras sa pakikinig.
at taos puso kong idinadalangin na maging masaya kayong lahat.